Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Martes. Cellphone sang dalagitang nga nagabakal sa Tiangue sa distrito sa Arevalo gin-snatch. Akto nga pagkuha sa cellphone kag pagpalagyo sa mga suspect sa pool sa video. Butika sa Murcia, Negros Occidental, ginsulod sa armado nga kawatan. Insidente na huli ka. 22 anyos nga lalaki nga napamahog sa nobya nga ipalapta ang sensitibo nga video, arestado sa entrapment operation sa San Jose, Antique. Masobra 1,000 aftershocks na record matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani. Samtang sa Isla San Negros, napulo ka fault lines ginatutukan matapos ang mabasko nga linog sa Mindanao. Kag mga himata sang 92 anyos nga lola nga nagtaliwan sa Aklan, nagkinasadya kag nagsinaot sa iya lubong. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, dalagita nga nagbakal lang sa Tiangue sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, ginkawatan sa cellphone. Pagpang-snatch kag pagpalagyo sa mga suspect, nahulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga CCTV video ang duwa ka lalaki nga nakamotorsiklo. Nagdulog ang mga inikang nanaog ang angkas. Nagkata naman sa unhan ang rider kag nagpundo. Nagpalapit ang angkas sa isa ka babae nga nagabakal sa Tiangue. Sa isa pa kakuha sang CCTV, makit-an ang pagpanilag sang lalaki nga nakahelmet sa babae. Madiyon-diyon pa, gulpianan niya lang ginsabnit ang cellphone nga ginauyatan sang babae. Gilayon man ini gilagas ang babae apang madasig nga nagsakay ang lalaki sa nagahulat nga motorsiklo kag nagpalagyo. Ang insidente ang natabo sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City, manog alas 8 kagabi. Ginkalala ang biktima nga si Yanyan, 14 anyos kag residente sang barangay. Sunod sa Iloy City, nagabalor sang 6,000 pesos ang cellphone nga ginregalo pa sang grandparents kag tiya sa biktima. Hambal man sang sang tindira. Nagkuha lang siya kuno sang nagkuha lang siya sang gimbakal niya, nakibot sa nga si Julian nagasinggitan na sa gwa. Kag ara ko gapon ko man di sa balay. Bati gid ang singgit niya nga, "Mama, cellphone ko buligi ko mama." Kag ginalaot niya Pagpati sang barangay, pangayaw ang mga sospek. Posible nga nalabyan lang ang biktima. Kag natipuhan nga biktimahon bangod nakitaan pa nga nag-U-turn ang mga ini matapos maglapaw sa Tiangue. Sa part naman namon, active yung barangay tanods namon. Every night nag-duty and any time of the day on call. Pero this is an isolated case. Gina-backtrack na sang kapulisan ng CCTV footages. Sa isa sa ilakuha, makita ang nanawong sa duwa ka lalaki. Apang wala pa sang ideya sa identity sa mga ini. Pwede sila sir makipag-angot dito sa aton sa may police station o pwede sila sir magtawag or mag-text sa aton hotline number 0998-598-6252. Tinatingnan natin sir nga makuha silang plaka sa aton uyat nga CCTV doon di pa klaro sir ang plaka. Pananglitan matumod na, pasakan sa reklamong robbery ang mga sospetsado. Upod Yermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat. Separado nga insidente sa pagpangawat na record sa Barangay Cansilayan, Murcia. Lunsay nakuhaan sa CCTV. Yaring balita exclusive. Nagakatulog sa sulod sa isa ka butika ang inimabayi sang nagtiid ang kawatan. Naghinay-hinay ang lalaki tugtog, maging kuha sa kilid sang kaha. Nagwa ini apang, nagbalik, kaginbuksan pa ang kaha. Paghalin sa kawatan, nagbugta ang babae nga iloy sa tag-iya sang butika nga si Elmer. Yes ma'am, ako kapatulog-tulog lang. Ang nakuha siya ang cellphone niya, pag ang money sa pharmacy. Nagpatulog-tulog lang sa anay. Apang, wala pa dito natapos ang pagpangawa. Isa ka bulan makatapos sa kuha sang CCTV. Makita nga nagdiretso ang lalaki sa piyak naman nga bahin sa establishmento. Madasig sini, yagin pang sulod sa sakong pila ka pakete sa sigarilyo. Nahuli kang pagid ang pagpalagyo sini sa gwa. Sunod sa tag-iya, naglabos sa masobra 40,000 pesos ang balon sa mga baligya nga taban sa kawatan.
Natabong insidente sa barangay Kansilayan, Murcia. Makadua ka beses siya ginsulod sa kawatan ang establishmento. Sa CCTV footage kay ni, makita ang duha ka mga lalaki nga ginaguba ang padlock sa puwertahan gamit ang bolt cutter. Sang nakasulod na sa balay, ginpatangan nila ang CCTV camera. Apang may isa pa ka CCTV camera gani na huligam ang pagkuha sang duha sang bentahan sang Tiangge. Natabong insidente sa barangay Kansilayan, Murcia. Kangakon nga magulang gid sa likod, siga kape ni sa tindahan. Nagwa siya alas 3 ng kaagaho. Pagwa yang kandado ara sa sagwa ging butang niya. Ginlak niya na. So sa lamlaguro ginbantayan. Naglabo sa masobra 3,000 pesos nga benta ang nataban sa mga suspect. Ginkawat man kuno ang pinakapakete sa sigarilyo kag welding machine. Ginreport na sa barangay ang insidente. May suspects na kita 2 months ago, may ari man di same nga pattern. Pero we believe sa amon consolidation sa facts nga nakita namon, hindi na taga-diri ang nagahimo nga along the highway lang ang inatira nila. Upod kay Herald Eka, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, lalaki nga namahog nga ipalapta ang sensitibo nga video nila sa iya kahagugma nga luyag na siya bulagan dakop sa entrapment operation sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Kung bulaganay na, batuno na lang, hindi nga magpamahog pa. Ining panugyan sa kapulisan sa mga nabudlayan nga mag-move on matapos nga madakpan sa entrapment operation ng isa ka 22 anyos nga lalaki. Hunyo 5 sa ginpatigayon ng operasyon sa San Jose Antique. Base sa reklamo nga nabaton sa kapulisan, ginpahog sining iya nobya nga ipalaptang ila sensitibo nga video kung makigbulag ini sa iya. Ang reklamo ginpalabot sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang 18 anyos nga si alias Tin. Ang sospek ang ginkilala naman kay alias Ken, ang duwang lunsay mga estudyante. Bangod sini, ginpatigayon ng pagkita-na isang duwa. Itong victim gusto niyang makipag-break na. Yung suspect ayaw. So, trinete niya yung victim, ikakalat yung mga explicit videos and pictures, ang photos kung makikipag-break siya. So, sumbong siya sa amin, then we planned out an entrapment operation. So, eventually, nahuli po yung suspect. Napailan po siya ng kaso last Saturday. Nagpahanumdum naman ang Raco 6 sa mga magkagugma nga likawan ng pag-video sa ilang mga intimate moments agud hindi ini magamit kapang blackmail sa ila. Sa tion nga maglasay na ang relasyon. Dugang pa ni Colonel Habawel, masami sila nga makapaton sang kaangay nga mga reklamo. Gani panugyan sini sa tanan nga kun mahimo, ipabilin niya nakatago ang mga pribado nga mga hilikoton. Let your intimate moments be secret between you and your partner. Nagkapabili naman sa kustudiya sa kapulisan sa San Jose Antique ang sospek. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso na pulok aktibo ka fault line sa Negros Island Region. Ginatutugan matapos ang pagluntad sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani kahapon. Masobra 1,000 aftershocks na record sang FIVA. Siyaring balita ngaton gitutuga. Naglabot sa 1,100 ang aftershocks nga na-record sa FIVOX matapos kintayog sa magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani kahapon. Pinakamabaskog diri ang magnitude 6.4 nga linog kahapon man sa aga. Sa sulod sa 5 kadekada, inina ang isa sa 3 ka pinakamabaskog nga linog nga nag-igo sa Pilipinas uko naka-record sa 7.8 pataas nga magnitude. Isa diri magnitude 7.8 nga linog sa Luzon sa 1990. Ang isa, nagluntad sa 1976 nga may magnitude 8.1, pareho sa linog sa 1976. Sa dagat ang epicenter sa linog sa Sarangani, kaag pagiho sa Cotabato Trench. Sa Negros Island Region, napulo kamaaktibo nga fault line ang ginatutukan sa Office of Civil Defense, NIR. Sa napulo ka fault line, siyam ang may maximum magnitude nga 6.2 tubtob, 6.9 magnitude. Balantayan ang Manhuyod Pamplona Fault ukon ang East Negros Fault System. West Negros Fault nga nagalatay sa Hinigaran, Himamaylan, Binalbagan kag Lakaseriana nga lunsay may maximum magnitude nga tubtob sa 6.9 magnitude kun maglino. Tara sa 6.9 maximum magnitude nga mapwede mabuylo no. Yara kita sa San Carlos, Tuboso, Central Negros Fault apektado man ang Himamaylan, Binalbagan,
La Castellana, La Carlota, mga Central Negros and South ginaton nga mga LGUs. As well as yung Negros Trench nga gina-monitor. There's a possibility man nga maghulag man siya. Ginapahanumdom sa PDRMO sa mga LGU nga tutukan ang earthquake simulations sa mga eskwelahan kag komunidad. Samtang nakapagigangot na ang Iloilo City Government sa General Santos City LGU agod makapadala sa nagkakaigo nga bulig pinansyal ukon augmentation sang rescue teams. Opo, kay Herald Eka, Adrian Pretos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, graduates ng St. Paul University Iloilo Rank 1 sa June 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Si John Sala nakatutok. Sang una, wala kuno sang ideya si Jeremy kung ano ang kurso nga physical therapy. Para gani sa iya, makahalamot ang rason kung nga ini ang iya ginpili nga kurso. Honestly, apply man ako kay nanamian ko sang uniform, sang scrub suit. So, ang bakulik ko kasabi niya how. Pero sige, pag-apply ko na yun, dito ko na fall in love with ya sa course. Surreal ya po ng experience and I don't know. Lalata, hindi pa lang siya ma-imagine yung natabo dito siya. Apang sa bago lang nagwa nga June 2026 Physical Therapist Licensure Examination, si Jeremy hindi lang pasado with the highest flying colors pa. Sa rate nga 92.80%, siya ang nakakuha sang rank 1. Wala ini maglaom nga magpanguna sa licensure examination bangod sa mga pressure nga dala sang iya pag-eskwela. Sa karon, manog second year na ini sa kurso nga medicine. Isa ka ophthalmologist ang amay ni Jeremy, anesthesiologist naman ang Iloy Sini. Very hard ang pag-juggle, no? So sa aga, 8 to 5, may klase ako yan na face-to-face sa West nga medicine. And then sa gabi, ma-study pa kita ko for review, board review. So, very hard siya. And although, so, pag-start sa review, wala ko idea, ako makuha ng review para kapasar ko. Pareho sang iban nga lamharon nga individual. Madamo man kuno sa mga pagpanghangkat sa paglabot ni Jeremy sa iya mga handom. Apang ang iya ginapatihan, wala sang imposible sa tawo nga porsigido. If gusto mo sa kabagay, you need to ask yourself, how bad do you want it? No? Kaya if gusto mo, mayara kita sang ways paano makuha. Upod kay si Ridorin Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan. Mga himata sa 92 anyos nga lola nga nagtaliwan sa Aklan, nagkinasadyak ang nagsinaot sa Iyalubong sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagpa-enroll nga learners sa Western Visayas subong nga school year naglabot na sa masobra 856,000. Pila ka bulutuan sa syudad may kakulangan sa mga manunudlo sa senior high school. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Mandurriao National High School. Kim? Jert, magluwas sa shortage sang hulot klasihan nagapabilin nga problema sang pila ka mga bulutuan sa Iloilo City ang kakulang man sa mga manunudlo. Nagsaka na sa 856,000 ka mga learners ang enrolled para sa school year 2026-2027. Sa piyak sa pagsugod na sa klase, padayon pa ang nagabaton sang enrollees sa mga eskwelahan sa Department of Education 6. Nakapabiling nga problema sa pila ka bulutuan sa Iloilo City ang kakulang sa manunudlo sa Senior High School Department. Isa sa mga rason diri, amo ang gamay lang ang nag-apply kag available nga manunudlo. Bangod sini, nagaka-delay ang hiring process. Isa sa mga epekto sini amo ang tuman kadamo ang mga estudyante sa isa ka klase. Sa Iloilo City National High School, hindi lang sa senior high ang kakulang sa manunudlo. Ang teacher-student ratio sa eskwelahan, 1:50. Ang nagkakadapat nga ratio ang yara lang sa 1:40. Ang amon mga maestra, may gamay lang nga kulang, but then the Iloilo City, Division of Iloilo City will also send us teachers kung ano man ang kulang. Paghangkat naman sa grade 1 teachers ang Iloilo Central Elementary School, ang sobra sa standard nga 35 ka estudyante sa isa ka klase. Bangod sini, hindi matutukan sa maayo ang estudyante.
Apang may mga estratehiya na ini agud ma-deliver sa gihapon ng mga lessons. Ang discipline siguro kay looking at the child subong sa mga kabataan subong do mga hyper sila. So one thing is the discipline and the classroom management. Sa pangkabugusan sunod sa Schools Division of Iloilo City, nasunod man ang standard sa student-teacher ratio. Ang kakulangan sa pinaka-eskwelahan ang ginatunga naman ng masolusyonan sa Division Office. Nasugan naman kita hiring, tapos ang city nag-allot man sa aton 50 items na anytime maka-hire kita sa ila para magtudlo. While nag-filling up man kita sa mga vacant position sa regular item. Samtang nagamit na ang duwa ka school buildings ang Iloilo Central Elementary School nga nakitaan sang litik matapos ang linog sang naligad niya tuig. Ini matapos naghatag na sang go signal ang DepEd Central Office. Apang, limitado lang ang classrooms nga gingamit. So far, subong ang mga intermediate classes ara na nagaklase. Kag they are now having, of course, a conducive learning so far. Pero as of now, inaano pa namon, ginapa-check pa ni Watt para nga 100% utilization sang building. Jert, isa ang Mandurriao National High School sa mga balutuan sa Iloilo City nga natumod nga may classroom shortage. Sunod sa school principal, ginabanta 25 pa ka mga classroom ang ila kinahanglan. Naaprubahan na kuno ang pondo sa pagpatindog sang 3-story nga school building nga may 12 tanan kahulot klasehan. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Bakery sa San Carlos City, Negros Occidental, bawgin sulod sa kawatan. Baag sang persona nga nagakayo sang guba nga oven, gintaban. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Sa sininga CCTV video, makita nga nagatiid ang lalaki nga nakapula kag nakabonet sa sulod sa isa ka bakery. Ginlili sini kung may tawo kagamat-amat nga nagapalapit sa lamesa. Apang sang wala inisang may nakita nga pwede kuwaon, nagsaylo ang lalaki sa idalom sang lamesa kag ginkuha ang bag nga puti. Gulpi nga nagwang isa ka panadero, rason nga nagpalipod ang sospek sa mga bangko. Base sa pahayag sa pila ka mga trabahador sa kapulisan, posible nga nakakita sa oportunidad ang sospek bangod bukas ang pertahan. Nga take advantage ang ato nga sospechado nga nagkuha sang bagay nga mga things sabi niya guro may sulod dito nga dako ang valuables. Apang wala kuno sang unod nga kwarta ang bag nga puti, kundi mga gamit sang nagapang repair sang oven. What happened is that based on sa ato investigation, ang tong tagiya kag ang kumpanya sang bakery mamula sa lanadulaan asalisi type. Panumdom sa kapulisan, siguradon nga sarado ang mga pertahan kag bintana sa mga baligyan, ilabi na kun gabi o kun kagahon. Upod kay Reynald Casillo, ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas. Arestado ang lalaki nga ginkilala kay Christian Anthony Diaz, 43 anyos, managkwayo sang cellphone matapos makuhaan sang pusil sa buy-bust operation sa mga katapos ng Rojas City Police sa Barangay Tangke, Rojas City. Nakuha sa suspect ang 38 caliber revolver, 2 ka bala, kag 2 ka putos sang ginapatian shabu. Nabawi man sa arestado ang 3,000 pesos nga buy-bust money. Nagapabilin sa kustudiya sang Rojas City Police ang suspect. Samtang ginkumpirmar ni Lieutenant Colonel Ricardo Humua Jr. nga ginfile na kahapon ang reklamo nga grave threat kag paglapas sa Republic Act 10591 ukon pagupot sang armas nga wala sa nagakaigo nga dokumento bato kay Barangay Kagawad Rolando Luda. Si Luda ang nakuhaan sa video nga nagabitbit sa isa ka high-powered firearm sa sitio Tambak, Barangay 7, Rojas City. Ang aksyon sang Kagawad ang ginapahayag kasunod sang ginpaguba sang nagpakilala tag-iya sang duta nga si alias Lorlene ang payag nga ginbakal ni Luda. Ginapahayag nga na mahug ini sa mga residente sa lugar halin sa nagluntad ang insidente. Tayo po ang kaso against Kagawad. Upon verification sa SSU, walang pong authority to possess ng ating si Kagawad. Masobra 22,000 kaido kag kuring nabakunahan na sang anti-rabies sa Iloilo City subong nga tuig. 50,000 tanan ang target nga mabakunahan. Si John Sala nakatutok.
Obligasyon sa isa ka responsible nga fur parents uno kay Clarice ang pagpabakuna sang anti-rabies sa ilang mga fur babies. Gani ang iya mga hinuktanan nga ido kag ang iya nga kuring ang bastante sa vaccine. Kada tuig na siguro kuno sini nga makapabakuna ang iya mga hinuktanan para man sa safety sang iya mga fur babies kag sang ilang mga kasilingan. Para sir maiwas man sir sa sa rabies, bala sir kung makakagat sila. Kag para safe man sir kung may mahikap bala sa ila sir dumafil man bala nila nga ay na-vaccine sila, pwede tayo sila hikapon. Sa datos sa Iloilo City Office of the City Veterinarian halin Enero tuptob Mayo yara na sa 22,725 ka mga ido kag kuring ang nabakunahan sang anti-rabies sa syudad sang Iloilo. House-to-house vaccination na kita. Medyo mahapo, makapoy sa staff na, especially subong ang heat index natin, hindi mabaktan at magikainit. So far, okay naman, kaya nakita naman namin ng data, grabe ang taas ng natin compared sa previous years natin. Nagapabilin sa 3 ang confirmed rabies cases sa syudad sang Iloilo. Subong nga tuig, target sang City Vet nga mabakunahan ng 50,000 ka mga ido kag kuring sa syudad. Siyempre, ang aton na city ordinance na dapat pabakunahan natin na aton mga hinuktanan, dogs and cats, nasa layina. Iparehistro, pabakunahan, kag hindi sagad pabayaan ang mga hinuktanan natin sa dalan kay it could pose ang ma-compromise ang public safety natin. Upod kay Hansi Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, nakitaan sa isa katrabahante lapit sa quarry site ang bagong bunag nga bata nga lalaki sa sulod sang sako sa bahin sa barangay Poblasyon, Banuasang Toboso. Nagaangot pa ang puso sang bata kag may makutaw sa subay sa nakitaan. Sa investigasyon sa kapulisan, posible nga hungod nga ginsulod sa sakong lapsag antes ginbilin. Nagapakigaangot na sa barangay kapulisan agud matumod ang nagbilin sa lapsag. Estable ng kondisyon sinima tapos gin-turnover sa Municipal Health Office. We try to, probably maara lamang malapit naman lang naguro sa area dira sa quarry o pamilya sa lugar. Ara naman sa okay naman ang kamantangan sa bata. Instead, kasi may mga ginakagat sa mga insekto dito or hindi siya kaginawa sa sulod ng sako. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sang may ginamonitor nga bagyo o kung low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero padayon man sa gihapon ang pag-exister sang southwest monsoon o kung habagat, gani posible man sa gihapon ang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa tubtob kasarangan nga ulan sa Western Visayas. Posible man nga magauntat sa gabi. Nasaksayan sa mga pumuluyo ang dakong nga kalayo nga naglamon sa isa ka balay sa barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo. Suno sa Oton BFP, ginapanagian ang balay sa mag-asawang America Saldi. Madasing nga naglapta ang kalayo, bangod human ang balay sa light materials. Resulta, totally gata din Ginabulubanta nagdangat sa 7,000 pesos ang halit nga ginbilin sa sunog. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang ginhalinan sang kalayo. Pilason si alias Teddy matapos ginbuno sa himatayan sa barangay Abilay, Maasin, Iloilo. Sa investigasyon sa Maasin Police, nagtambong ang biktima kag ang sospek nga si alias Rique sa lubong sa lugar. Naginom-inom ang mga ini kag sang nahubog na. Naginitay ang duha. Ginbuno ni Rique sang kutsilyo si Teddy sa tiyan kag gilayon nga nalagyo. Ginabulong pa sa ospital ang biktima. Exciting mga puso, yari na mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Ginagawan si ato isang duha ka mga tao. Apang may oras pa dirigi ang Master Cutter, subong nga may bago siyang misyon. Bantayan inakaroon sa GMA Prime 8 PM pagkatapos sang 24 oras. Samtang handa na si Galo kag isa sa pag-rescue kay Shine. Mabot walang ibang miyembro sa Task Force Firewall para buligan sila sa misyon. Bantayan inakaroon 8:50 PM sa atong GMA Prime.
Mga kapuso, imbis magkasubo, gintuman sa isa ka pamilya sa Tangalan Aklan, ang wish sang nagtaliwan nga 92 anyos nga lola nga himuon nga masadya ang paglubong sa iya. Kagin patukarang iya paborito nga musika, naka-pink ang iya mga himata. Pink man ang iya lungon pati mga dekorasyon sa haya. Abi kuno sang pamilya, nagalahog lang si Lola sa iya pamilin-bilin, apang gintuman nila ini bilang simbolo sang pagpalangga, kag syempre respeto sa iya. Lahat ng gusto niya ginawa na namin kasi ayaw namin na paging malungkot siya sa kabilang buhay. Ang gusto lang namin palagi siyang masaya. Kagi na mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong, matutod nga serbisyo gidla.